Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. Ayan mga kababayan, nasyaka ang palasyo to the rescue. Nako, dito pala nagsimula ang kasinungalingan mga kababayan. So yan mga karibin natin, aalamin po natin kung saan nga ba nagsimula ang kasinungalingan ni Marcos. Diba? So yan mga kababayan, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, kung mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, pasadahan po natin itong balita, no? At itong sinasabi ni Jose Cler Castro mga kababayan. Sabi po dito ni Jose Cler Castro, nagtataka ako kung bakit si Pangulong Marcos ang sinisisi sa korupsyon. Aba, biruin mo ha. Nagtaka pa siya. Ha? Hindi. Sisihin natin si Dr. Jose Rizal, di ba? Sa mga korupsyon na nangyayari ngayon. Yung ba ang gusto mong mangyari? Ha? Castro? Sino po ang gusto mong sisihin ng taong bayan? Siya po ang presidente. Ha? Siya po ang presidente, Jose Cler Castro. Pero ito bigyan po natin ng chance. Okay? Bigyan po natin ng chance si Jose Cler Castro. Kung ikaw ang tatanungin, Jose Cler Castro, sino po ba ang dapat sisihin sa mga nangyayaring korupsyon ito? Ha? Sino po ba ang dapat sisihin sa mga nangyayaring korupsyon ito? Sino po ba ang nagbibigay ng kaluwagan para magnakaw ang mga hinayupak na ito sa kaban ng bayan? Diba? Kasi kung mahigpit ka, you have the tinatawag nating kamay na bakal against corruption. No? Hindi siguro ganito kalala. Magkakaroon man ng, kasi there is no such perfect, no? There is no such perfect. There is no perfection at all, mga kababayan, sa gobyerno. Walang ganung gobyerno, perfecto, no? Pero manageable po, namamanage po ito. Depende po sa leader natin, di ba? Kung may kamay kang bakal, no? Abay talagang mahihirapan din sila. Kasi alam po nila, na may pagkakalagyan po sila kapag gumawa sila ng kalukuhan. Diba? Pero kung ganitong klaseng presidente po, walang kamay na bakal, walang ang isang salita, mga kababayan, kamay na bakal pa kaya? Diba? Wala nga pong isang salita ang presidente, kamay na bakal pa kaya meron? So, huwag ka na pong magtaka, Jose Cler Castro, huwag kang magtaka kung ganito po ang nangyayari sa ating bansa, di ba? Or wag kang magtaka kung sinisisi ng taong bayan ay si President Bongbong Marcos Jr. Which is na reasonable naman kung bakit siya, di ba? Kasi siya po ang presidente. Alright, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Ito panoorin po natin to mga kababayan. Dito pa nagsimula ang kasinungalingan ni President Bongbong Marcos Jr. No? Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung binigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay This is to certify that Ferdinand Marcos has completed a BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... we can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to our records, he did not complete his degree but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Magaling pong magpalusot Nagpalit agad ng kurso. Napakagaling magpalusot, no? Napakagaling magsinungaling. Sabi ko, ang bagsak naman ito lagi ko, politics ako. May matagal ng kontrobersya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, at sa kanyang sinasabing pag-aaral sa Oxford, kung saan inaakusahan siya ng ilan na nagsinungaling o pinalabo ang detalye ng kanyang academic record.
Ayon sa mga ulat at dokumentong lumabas, hindi raw siya nagtapos ng degree sa Oxford, salungat sa ilang naunang pahayag, kaya naging issue ito ng credibility at transparency, lalo na dahil siya ay isang high-ranking public official. Kita ninyo na yan mga kabayan, talagang walang credibility at sanay na walang transparency. No, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. So yan, gusto ko lang pong i-refresh yung mga kababayan natin patungkol po sa napagtapusan. Wala, hindi naman pala nagtapos no? Binigyan lang ng certificate. Ay nako mga kababayan. Anyway, ano pong yung masasabi dyan, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Martin Romualdez mga kababayan. Romualdez na nawagan ng unity ngayong 2026. Sama-sama nating harapin ang bagong taon ng may malasakit, sipag at pananampalataya sa mas magandang bukas. Nako po. Kung kayo-kayo rin lang, kung kayo-kayo pa rin po ang mamumuno sa ating bansa, mukhang walang magandang bukas na kaharapin ang ating bansa. Kasi kayo po, kayo po ni ikaw, Speaker Martin Romualdez, former Speaker, at si President Bongbong Marcos Jr., kayo po ang itinuturo ni Saldico na mastermind. At si Saldico naman po mga kaubayan ang itinuturo ng ating gobyerno na mastermind. Diba? So nagtuturoan po silang dalawa at sino naman ang paniniwalaan natin? Ang tanong, mas paniniwalaan ba natin si Romualdez? Mas paniniwalaan ba natin si President Bongbong Marcos Jr.? Or mas paniniwalaan natin, kung titimbang-timbangin natin, mas paniniwalaan ba natin si Saldico? Ako mga kaubayan, personally, personal opinion, and this is my personal decision. Wala pong sa akin, nag-influence, Naku, mas kapanipaniwala po ang si Saldico ang paniwalaan natin or paniwalaan ko. Diba? Kasi si Saldico, nagtatago na ngayon dahil hinahunting nga nila. Diba? At saka nagko-coordinate po yung mga sinasabi ni Saldico doon po sa sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa. Diba? Sila, anong coordination ang mayroon? Wala. Wala mga kabayan. Diba? Puro kasi sila deny, pagsisinungaling, pagtatakipan at kung ano-ano pa para ma-divert ang isyong ito papunta sa ibang issue. Diba? Ganun po ang kanilang ginagawa. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito sa caption, grabe to, magkakaalaman na, kapapasok lang, breaking news, nabulabog na. Puro O ito, pakinggan na nga lang po natin at bigyan natin ng reaction. Mga kababayan, eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Pilipinas Today. Title, Marcoleta, Tamang Duda versus Cabral Files ni Libeste. Official records, ilantad. Hinamon ni Senator Rodante Marcoleta ang iba't ibang personalidad na kumukwestiyon sa authenticity ng mga umano'y sensitibong dokumento na hawak ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libeste na ayon sa huli ay ibinigay sa kanya ng former DPWH Yusek Maria Catalina Cabral bago ang kanyang pagpanaw noong Disyembre 18. Sabi ito ang payag ni Marcoleta, Senator Marcoleta. The documents released by Representative Libiste raises serious and legitimate questions that cannot be dismissed outright. Malacanang's attempt to dismiss the documents as hearsay misses the point. If the documents are wrong, then release the official records. Transparency and
verification at hindi dismissal and character assassination. Ang dapat na isagot ng Malacanang Kasi ang nangyayari tuloy dito mga kabayan, parang kasalanan pa eh. No? Parang kasalanan pa ni Congressman Leandro Leveste kung bakit na mayroon po siyang mayroon po siyang files, di ba? Ni Yusek Cabral. Di ba? Parang may mali dito sa ginagawa nila, di ba? Imbis na mag-focus po, no? At magpasalamat dahil Excuse me po. Di ba? Imbis na magpasalamat pa sila, at mag-focus dito po sa paglalabas ng Cabral files na ito. Dinudurog pa nila yung credibility nitong taong ito, no? Itong taong ito mga kabayan, dinudurog pa nila. So what is the difference mga karabin natin? No? Malaki po ang pagkakaiba. Kung magpo-focus po sila kay Congressman Leveste at hindi po doon sa ebidensya, di ba? Grabe mga karabin natin ang eto napaghahalataan na po sila. Natatakot talaga sila na mailabas ito, mga kaubayan. Takot na takot sila na mailabas ito. Kaya kung ano-ano na lang po ang kanilang mga ito diversionary tactics po ito. Itong ginagawa nila. No? Dinadivert po nila yung issue na dapat yung issue mapunta doon sa content, no? Ng Cabral files na yun. Kung sino man po ang nandoon ay dapat managot. Pero ang nangyayari ngayon mga kaubayan, parang mali pa. Mali pa na pasakamay ito ng isang magiting na congressman, no? Na may tapang na talagang isiwalat ito. Diba? For example na lang ito, ganito na lang. Kung napunta ba itong files na ito sa kaalyado nilang congressman, ganun din ba ang gagawin nila? Ganun din po bang gagawin nila? I-question din po ba nila yung credibility of the accusation ng files na ito? Yung credibility ng kumuha, nagbigay, or yung pinagbigyan ng Cabral files? Di ba? Ganun lang naman kasimple yun mga kaubayan. Pero dahil nga, itong congressman ito ay against sa mga ginagawa nila, ito, pinagtutulong-tulungan nila. Minsan nga mga kaubayan, isang beses, no? Or dalawang beses, pinatayan po siya. Diba? Or hindi pinagsalita, mga kaubayan. So, ganun po sila kabastos, no? Diyan po sa House of Representatives. kung para sa kanila ay mali ang nilalaban ng Cabral files na isinapubliko ni Batangas 1st District Representative Libeste ayon kay Senador Marcoleta. Hamon ni Marcoleta, ilabas ng gobyerno ang official records ng files ni Libeste na ayon sa kongresista ay ibinigay umano ng manamayapang Yusek Cabral upang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng infrastructure allocations ng mahigit 3.5 trilyong pondo sa iba't ibang distrito at probinsya. Dagdag ni Marcoleta, the government's reluctance to immediately launch a formal investigation coupled with its insistence that Representative Libiste alone must substantiate the claims, raises questions on selective accountability and institutional defensiveness. I therefore call on all stakeholders, media, institutions, and fellow public servants to insist on evidence and fairness. The country deserves scrutiny that enlightens, not attacks the obscure or obliterate the truth. Giit ng senador. Okay, so salamat po, Senator Marcoleta. At least dalawang senador na ang na-monitor ko na dumipensa kay Congressman Libeste.
nauna si Senator Ping Lacson. Kinastigo niya si Jose Claire Castro at ang palasyo yung sinabi na heresy ka. Sabi ni Senator Lacson, parang may tinatabunan, parang cover up ng palasyo yung pagsabi na heresy yung Cabral files na hawak ni Congressman Libeste. Na dapat sana imbestigahan muna bago tawagin na heresy. So, another kapalpakan na naman ito ni Jose Claire Castro na para bang hindi siya abogado na tawagin kagat na heresy dahil hindi na authenticate. O, tama. Kung mali, yung agree ako dito kay Senator Marcoleta, ilabas niyo yung tunay. Karapatan ng taong bayan, dahil pera ng taong bayan, malaman paano ginamit yung pondo ng taong bayan. So wala po talaga silang lusot dito mga kabayan. Kasi kung kiniklaim talaga po nila na hindi totoo, no? Na hearsay di umano itong Cabral files, tama, ilabas nila kung ano yung totoo. Kasi talagang mayroon naman talagang Cabral files, mga kabayan. Kung wala po silang makapaipakita, ito po ang totoo, no? Ganun lang naman yun mga kabayan. Kung sino po yung nag-aakusa, no? Nasa kanila po yung nasa kanila yung doubts, no? Kailangan patunayan po nila. Patunayan po nila yung tawag dito, may tawag dyan burden of proof. Sila po yung nagdadala po ng burden of proof, no? Kasi sila pong nag-aakusa na heresy lang eh. Ipakita nyo kasi nasa inyo po ang burden of proof. Kailangan meron po kayong maipakita just to justify that your claims is true, no? Ganun lang po yun mga kababayan. Pero kung wala po silang mapakita, di ano ang ibig sabihin dito? Yun na yun. Yun na yun mga kababayan. Wala na pong iba. Alright, ano po ang inyong opinion, reaction dito mga kababayan? I-comment nyo lang. Maraming salamat po.